Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Karambola ng tatlong sasakyan sa Ilocos Sur sa pool sa CCTV. Mahigit 20,000 na trabaho sa buong Region 1 alok ng DOLE ngayong Labor Day. Agila na sumabit sa trap sa palaisdaan nasagip. At beachgoers dagsa sa mga baybayin ngayong selebrasyon ng Pistay Dayat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 11 araw na lamang bago ang eleksyon 2025. Sa ngayon, naghahanda na ang COMELEC para sa gagawing pagbiyahe sa mga automated counting machine sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Target kasi na maibiyahe ang lahat ng mga ACM sa mga voting center sa darating na weekend. At kaugnay niya nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, halos 2 linggo bago ang election day, tiniyak ng COMELEC na nasusunod yung calendar of activities gaya na lamang ng pagdating ng mga ACM at pagbiyahe ng ACM mula sa hub, papunta sa mga COMELEC offices at maging sa mga voting center. Anumang araw, darating na ang mga automated counting machine o ACM sa COMELEC office sa Mangaldan, Pangasinan. At mula sa COMELEC office, dadalhin na sa mga voting center ang mga ACM na gagamitin sa araw ng eleksyon. Yes po, may 5 po ang schedule ng Mangaldan. Aabot sa 2,869 na ACM ang gagamitin sa eleksyon sa Pangasinan. Bukod pa rito ang 491 ACM na magsisilbing contingency ng COMELEC. Sisimulan na ng COMELEC Pangasinan ang pagbiyahe ng mga ACM sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Target na may biyahe ang lahat ng ACM hanggang sa darating na weekend. Through the logistics provider, sila yung magde-deliver sa ating respective field offices from the hubs, Dagupan and Alaminos. So ifo-forward nila yan kay election officer. Din si election officer ang magde-deliver sa ating voting centers. Dapat on or before May 6 nandun siya sa voting center kasi May 6 yung ating final testing and sealing. Samantala, tiniyak ng COMELEC ang seguridad ng mga ACM mula sa mga hub patungo sa mga COMELEC offices at diretso sa mga voting center. Chris, ilang araw bago ang election day ay puspusan yung ginagawang monitoring ng Pangasinan PPO sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Kabilang sa kanilang binabantayan ay yung possibility ng insidente ng vote buying. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nagkarambola ang 5 sasakyan sa bahagi ng northbound lane ng SC Tex Toll Plaza pasado 12:00 ng tanghali kanina. Kabilang dito ang 3 SUV, isang container truck at isang pampasaherong bus. Sa paunang investigasyon ng Traffic Department ng SC Tex, papalapit na sa Toll Plaza ang 3 SUV at container truck nang bigla itong salpukin ng mabilis na paparating na bus. Sa ulat ng Tarlac PD RRMO, 12 ang nasawi sa aksidente, habang 28 naman ang nasugatan at patuloy na nilalapatan ng lunas sa ospital. Patuloy pa rin ang isinasagawang extraction efforts ng PDRRMO Tarlac sa mga biktimang naipit pa sa mga sasakyan. Dahil sa aksidente, pansamantalang isinara ang isang lane ng Tarlac exit sa SC Tex upang maialis ang mga sasakyan na sangkot sa aksidente. Yung site ng accident is less than 200 meters na lang po mula doon sa toll plaza. Ayon doon sa initial investigation po namin, dahil nga po approaching ng toll plaza po ito, slow down na po or halos pahinto na po yung mga 4 na sasakyan. But itong bus ay medyo mabilis pa rin po yung kanyang takbo. Actually, nagdikit-dikit po yun kaya nahirapan din po yung ating mga ambulansya na i-retrieve yung mga injuries. Karambola naman ng 3 sasakyan sa Bantay, Ilocos Sur sa pool sa CCTV. Nakaalerto, Roland Umangay.
Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa National Highway ng Barangay 5, Bantay, Ilocos Sur kahapon. Sa kuha ng CCTV footage, bahagyang huminto ang isang SUV at ang kasunod nitong scooter sa intersection. Maya-maya pa, dumiretso ang 18-wheeler sa likod ng dalawang sasakyan at nabangga ang mga ito. Nakaladkad pa ng ilang metro ang scooter. Gasgas at sugat ang tinamo ng driver nito. Sa investigasyon ng pulisya, pumutok ang hose ng brake ng truck kaya hindi gumana ang preno. Kita rin sa video ang pagtalo ng pahinante mula sa truck upang maglagay ng kalso o wood brake. Cruising siya sa National Highway dahil po nga sa traffic, huminto po yung SUV sa harapan at sa likod niya po is yung scooter. Yung 18-wheeler truck, hindi po siya nakapag-brake kaya po na-sandwich po yung scooter na kung saan kinaladkad po ito ilang meter sa north. Nagpapagaling sa ospital ang driver ng scooter. Hindi naman nasugatan ang driver ng SUV at ang pahinante at driver ng truck. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin ng may-ari ng truck ang gastos sa na-ospital na driver ng scooter at ang danyos sa mga nasirang sasakyan. Bago po tayo magbiyahe, laging tatandaan po yung blue baguette. Check natin yung brake, light, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, at lalong-lalo na po yung self-disiplina po talaga sa pagmamaneho po. Roland Umangay, One North, Central Luzon. Magandang balita naman para sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo na po ngayong Mayo 1 ang piso kada kilo na rollback dyan. Base po yan sa anunsyo ng ilang kumpanya. Katumbas po yan ng 11 pesos na tapyas sa kada 11 kilogram na tangke. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya kaugnay niyan. Ikinatuwa ng ilang may-ari ng kainan ang rollback. Mailalaan na raw kasi nila sa budget sa pambili ng dagdag na rekado para sa kanilang negosyo. Mahigit 20,000 na trabaho sa buong Region 1 alok ng DOLE sa ika-123 na selebrasyon ng Labor Day. Balitang hatid ni CJ Turida. Mula sa San Fabian, nagtungo ang 29 anyos na si Jenica sa Calasiao, Pangasinan upang mag-apply ng trabaho. Graduate siya ng Computer Science. Nais niyang maging cashier sa department store. Nagkailang apply na raw siya pero hindi pinapalad. Sana po matanggap na sa trabaho. Makapaghanap buhay na din. Sa buong Region 1, nasa 22,137 ang alok na trabaho sa ika-123rd na Labor Day Job Fair. In demand ang Production Division Operator, jail officers at call center agents. Ayon sa DOLE, tuloy-tuloy raw na natutugunan ang unemployment rate sa rehiyon. The latest is nasa 96.4 o 0.5. So, hindi ho masyadong mataas ang ating unemployment. Mataas na po yung ating employment rate sa Region 1, mas mataas kaysa sa national. Bilang bahagi ng Labor Day celebration, nagatid din ang DOH Region 1 ng libreng serbisyo sa medical consultation, urinalysis, CBC, X-ray at referral sa mga sasailalim sa drug test. Specific po ito para sa mga job applicants. Kahit po yung nag-a-apply pa lang, para for future use din nila kung hindi sila matanggap. Kasama rin sa Labor Day activities ang Kadiwa, diskwento caravan ng DTI, one-stop shop ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pampering ng TESDA at learning session sa mga manggagawa sa informal sector. Bukod sa Calasiao, nagsagawa rin ng job fair sa Lingayen, Pangasinan. Nagkaroon din ng job fair sa Urdaneta, San Fernando City sa La Union, Santa Cruz sa Ilocos Sur at San Nicolas sa Ilocos Norte. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang agila ang na-rescue matapos matrap sa isang fish pond sa barangay Nararagan, Ballesteros, Cagayan noong linggo. Kwento ng kumuha ng larawan, bumisita sila sa kanilang palaisdaan nang mapansin na may ibon na sumabit sa inilagay nilang nylon trap. Nilagay nila ito sa kulungan ng manok at itinawag sa animal breeding station upang isurrender. Walang sugat ang agila at nasa maayos na itong kalagayan. Nakatakdang pakawala ng agila sa kanyang natural habitat. Kalutan, Dalan at Bangusan Street Party sa Dagupan City. Dinagsa ng mga bisita at residente sa kabila ng naranasang pag-ulan. Tunghayan sa report.
Kasing init ng panahon ang naging selebrasyon ng mga Dagupenyo sa Kalutan na Dalan Bangusan Street Party na pinakatampok na aktibidad ng Bangus Festival 2025. Alas 5:30 ng hapon kahapon, sunod-sunod na sinilaban ng mga uling sa mga ihawan. Hudyat ng pagsisimula na pwede nang ihawi ng mga masasarap at ipinagmamalaking bangus dagupan na aabot sa 25,000 na piraso. Naging instant reunion pa ng ilan ang festival kasama ang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan. Okay, masayang-masaya, sir. Happy Bangus Festival! Masaya! Ano kasarap ang ating bangus? Sobra! Super! Masarap! Walang katulad. Dagsa ang maraming manonood at hindi nagpatinag kahit nakaranas ng panandali ang pag-ulan. Marami ang bisita na mula pa sa iba't ibang lugar. Umantabay naman sa venue ang Dagupan City Police at maging ang poso para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dead on arrival sa pagamutan ang isang lalaki nang mabangga ito ng pick-up. Pasado alas 6 ng umaga kahapon sa barangay Alimannaw, Peña Blanca, Cagayan. Sa investigasyon ng pulisya, pagewang-gewang umano ang pick-up na minamaneho ng isang 20 anyos na driver. Nabangga nito ang nakaparadang tricycle at isa pang SUV bago tuluyang mabangga ang biktima na nagja-jogging. Pumailalim sa pick-up ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng pick-up na wala pang pahayag. Antas ng tubig sa ilog sa Mangaldan, Pangasinan, nasa below normal level na dahil sa matinding init ng panahon. Sundan sa report. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang kailugan sa Mangaldan, Pangasinan. Sa ngayon, nasa below normal level ang Mangiragday River at ang Old Mangaldan River. Sa baba ng antas, hindi na umaagos ang tubig sa Old Mangaldan River sa Barangay Pugo. Halos mapuno na rin ng water lily ang ilog. May mga pagkakataon nga raw na umaalingasaw ang mabahong amoy sa ilog dahil sa mga naipon na water lily. Kasi bumabara dito sa tulay. Halimbawa, pag lumaki ang tubig, magbabara dito. Kasi yung halo-halo yung nasa ilog eh. Nagtakda ang lokal na pamahalaan ng araw para sa paglilinis ng ilog. Paghahanda raw ito sa darating na tag-ulan. Pero giit ng MDRRMO, hindi raw muna nila alisin ang mga water lily sa ilog sa bahagi ng Barangay Bantayan dahil nakatutulong ito sa mga pinakawalang fingerlings sa lugar. So kapag kawawa rin naman yung fingerlings na binibigay ng mga agriculturists, na kapag inalis po natin yun, mamamatay na yung mga kwan. So sa ngayon, nililinisan lang natin yun at inaayos kapag ang tubig po ng dagat ay umatras. Pero tiniyak ng MDRRMO na bago ang tag-ulan ay aalisin at lilinisin din nilang ilog sa Barangay Bantayan para magtuloy-tuloy ang agos ng tubig at maiwasan ang posibilidad ng pagbaha. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nawala na ang low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng may mumuong bagong sama ng panahon sa mga susunod na araw o linggo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy na umantabay sa updates. Patuloy naman ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ at easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya, lalo na sa Tarlac at Cordillera. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Beachgoers dagsa sa mga baybayin sa Pangasinan ngayong selebrasyon ng Pistay Dayat. Silipin sa report. Naka-standby ang Pangasinan Rescue sa bahaging ito ng Lingayen dahil sa inaasahang dagsa ng mga tao sa dagat ngayong hapon. Pasado alas 11 kaninang umaga, kakaunti pa lang ang beachgoers.
Pero sa Binmaloy, maagang dumagsa ang mga tao upang maligo sa dagat. Perfect time daw to beat the heat. Mula sa Calasiao, Pangasinan, maaga ring nagpunta ang mag-anak ni Divine sa Tondaligan Beach sa Dagupan City kaninang umaga. Pero hindi lang upang ipagdiwang ang Pistay Diet ngayong araw. Para i-celebrate yung anak kong first birthday niya. Happy birthday. Literal daw na Labor Day ang naranasan ni Divine nang ipanganak niya si Baby J, May 1 noong nakaraang taon. Dagsa ang mga tao sa dagat ngayong araw, sinusulit ang holiday vacation. Pero mag-aalas 9 kanina, nag-report ang isang beachgoer sa mga otoridad, nawawala raw ang kanyang 5 taong gulang na pamangkin. Kasi ang akala namin is sumama sa kuya niya. Yun nga lang, yung kuya niya is pinauwi niya. So yung bata parang hindi niya ata alam yung babalikan niyang cottage. Nagsanib bersa ang mga otoridad sa pagkahanap sa nawawalang bata. At matapos ang halos 30 minutong paggalugad sa lugar, nahanap ang bata. Ilang metro ang layo sa kanilang inupahang cottage. Thank you so much sa mga tumulong, lalo dun sa mga pulis and dun sa mga lifeguard. Dahil sa insidente, nagpaalala ang mga lifeguard na bantayan mabuti ang mga bata, hindi lang sa kanilang pagligo sa dagat, kundi pati sa kanilang paglalaro sa dalampasigan. Kung nakikita nyo, may numbering yung shed para i-orient yung mga bata, mga matatanda na tandaan yung shed number. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, ilang estudyante nagpagalingan sa Mango Delight Cook Fest sa San Carlos City, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa report. Exotic flavor para sa iba ang pinaghalong maasim at matamis na lasa ng itinuturing na king of fruits, ang mangga na mayaman sa vitamins A, C at folate. Produktong galing sa mangga ang One Town One product ng San Carlos City, Pangasinan. At bilang bahagi ng Mango Bamboo Festival 2025, ginanap ang Mango Delight Cook Fest. Pinagsamang innovative cooking technique sa nakaraan at kasalukuyan ang ipinamalas ng mga kalahok, sinabayan pa ng malawak na imahinasyon. Planong gawing delicacy sa lungsod ang mga nanalong putahe para lalong makatawag ng atensyon sa mga turista. Mahigit 200 researchers, estudyante, guro, linguist at language experts mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang dumalo sa ika-7 Linguistic Society of the Philippines International Conference 2025 na ginanap sa Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Based on the experiments and studies conducted, they can conclude and make necessary recommendations just to uplift or improve our language proficiency, most especially in our second language, which is the English language. We should not discriminate between those different varieties. We should try to develop unified approaches, unified language to describe those varieties, not relegate them to different ways of thinking. If you have different language that you use to describe them, that is a form of discrimination. Samantala, napag-alaman sa ilang pag-aaral na nagiging instrumento o mano ang mga dialekto sa pagbuo at pagkalat ng fake news at ang irregularidad sa paggamit ng artificial intelligence. Roland Umangay, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Nalunod ang isang 15 anyos na binatilyo nitong April 29 sa baybaying bahagi ng Barangay Centro East, Ballesteros, Cagayan. Umabot ng 32 oras ang rescue operation ng BFP, PNP at MDRRMO Ballesteros sa paghanap sa katawan ng biktima. Alauna ng madaling araw kanina, natagpuan ang bangkay nito sa kalapit na barangay. Agad na nakipag-ugnayan ang kaanak ng biktima sa mga otoridad. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na mag-ingat sa mga nagnanais magpunta sa dagat ngayong summer break. Please exercise caution. Nung day na pumunta sila kasi talaga yung sea condition namin is rough. Pero meron din po kami paalala sa risk current. Yun talaga yung parang medyo nakikita namin problema sa sito namin. Nasa 50% ng pedicab drivers sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan huminto muna sa pamamasada dahil daw sa mainit na panahon ayon sa POSO.
Sundan sa report. Kung dati maghapon kung ipasada ni Mang Armando ang kanyang pedicab sa Mangaldan, Pangasinan, ngayon, umaga na lang siya namamasada. Sa edad niya na 47, hindi na raw kinakaya ng kanyang katawan ang matinding init ng panahon. Aminado siyang nabawasan ng kanyang arawang kita, pero di bali na raw, ang mahalaga ay hindi siya magkasakit dahil sa exposure sa matinding sikat ng araw. Uwi na ako, madam, mga bandang alas 11, alas 10. Mainit. Sa monitoring ng Public Order and Safety Office, nag-shift muna sa ibang trabaho ang karamihan sa mga pedicab driver ngayong mainit ang panahon. Marami sa mga pedicab driver sa bayan ang huminto muna sa pamamasada. Sa tindi ng init, kagaya ngayon, ilang oras lang na mamamasada, 1 oras, sasamantalayin yung malamig pa yung panahon, pero pag ganitong oras na, ay talagang bibihira na yung bumabiyahe. Ayon sa Public Order and Safety Office, bagamat nabawasan ng 50% ang pumapasadang pedicab driver sa Mangaldan, ay hindi naman apektado ang transportasyon dahil wala rin halos pasahero pagsapit ng tanghali hanggang hapon. Panawagan ng otoridad sa mga pedicab driver na maging maingat sa pagmamaneho, magsuot din ng sombrero, lalo pat karaniwan na walang bubong ang mga ipinapasada nilang pedicab. Ugaliin din ang regular na pag-inom ng tubig. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Abiso sa mga pasahero ng NAIA. Hindi na pinapayagan ng mga airport security personnel na hawakan ang pasaporte ng mga pasahero sa terminal entry. Sa halip, mismong pasahero na lang ang may hawak sa passport, ID at iba pang travel documents habang bine-verify ng mga tauhan ng NAIA. Bagong polisiya yan, kasunod ng nag-viral na insidente ng isang senior citizen na hindi pinayagan ng airline na makabiyahe dahil sa maliit na punit sa passport. Iniimbestigahan na yan ng Transportation Department at Civil Aeronautics Board, pati na rin ang mga kaparehong insidente. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bagong maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 7 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magsisimula sa May 3 at magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwede maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Mga estudyanteng nagsanay sa USCO Plus Bootcamp, tutulong sa DG Operations ng GMA Integrated News. Narito ang report. Mahigit 100 estudyante mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo ang lumahok, kabilang ang mga dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Tutulong sila sa Digital Action Center na magiging sentro ng digital operations ng GMA Integrated News. Sila rin ang magmo-monitor ng online content at magsisiguro na tama ang makukuhang impormasyon online. Kasabay nito ay tinuruan na rin sila ng GMA Integrated News Social Media Team kung paano maghanap ng balita, mag-fact check at paano ito maibabahagi sa taong bayan. Dagdag tulong din sa kanila ang karanasan sa trabaho na ikinuwento ng ilang GMA Integrated News reporter. Ayon kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, hindi magiging madali ang magiging trabaho ng student volunteers dahil kinabukasan ng bayan ang nakataya. I'll be honest with you guys, no? Lalo na sa mga first-timers, hindi magiging madali ang ating magiging trabaho ngayong Mayo. It will be hours
and hours of hard work, non-stop work as we aim, as we have always done so, to provide our fellow Filipinos the most trusted and most comprehensive coverage of the elections. After all, palagi natin itong naririnig din, ang kinabukasan ng ating bayan, ang kinabukasan nyo, ang nakataya dito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.